cross-examination, although you're given much leeway, no? Unang-una, tinanong ni Justice Cuevas tungkol sa TRO mismo, sa nilalaman ng TRO, ang cameraman, whereas ang kanyang testimonya ay tungkol lamang sa pagkakakuha niya ng video, no? So medyo nagtaka rin kami dito kung anong mangyayari, bakit niya tinanong at inintroduce bigla ang nilalaman ng TRO. Normally, ilalabas mo lang yun kung competent naman yung witness na i-testify ang tungkol doon. Sa ating nakikita, clueless ang ating cameraman kung anong laman nitong TRO na ito. Medyo nakapagtataka lang, and I'm very much interested to learn bukas kung ano ang patutunguhan nitong continuance ng kanyang cross-examination. Attorney JJ, kanina rin ay kinwestiyon ni Senador Pimentel ito namang timing nitong pag-i-introduce ng depensa ng kanilang ebidensya. He saw it medyo off-timing daw kasi nga naman hindi nga knowledgeable itong witness na ito tungkol dito sa dokumentong pinipresenta ng depensa. At mamaya itatanong ko sa iyo kung ano ba yung tamang timing ng pagpresent ng ebidensya. Samantala po tumungo tayo sa briefing na sinasagawa ng defense team. Natin yung talakayan kanina sa floor na kung saan ang isang congressman ay nagpresenta, yung simula lamang po, yung inability po nila magpresenta ng mga testigo. Makikita po natin dito na pinalalahanan sila na lahat ng pagkakataon ay binibigay sa kanila. In fact, makikita po natin dito na mga binalikan yung sinabi nilang may 100 witnesses sila ngayon, ngunit so far, ang napipresenta po nila ay wala pa sa mahigit sa 20. Makikita nyo rin po, nagkaroon ng discussion si Senator Miriam ukol sa kanyang mga observation, most especially doon sa sinasabing sub judice rule. Makikita po natin dito na si Senator Miriam ay medyo hindi na po natutuwa sa mga naobserbahan niya na ginagamit ang public para sa pag-build ng opinion. Sinasabi niya na dapat we have to abide by what the law says. At makikita po natin na susunod ay 3 testigo ang presenta. Sino po yung 3 testigo na yon? Ang una po ay doktora. Bakit po kaya presenta si Doktora Cervantes? Ang amin lang conclusion kung bakit siya presenta ay upang ipakita na wala ang karamdaman talaga ng dating Pangulo ay hindi ganun ang kondisyon na nangangailangan ng pagsusuri ng isang foreign na espesyalista. Pero po hindi na namin kin-cross-examine ito. Ano pong dahilan nito? Dahil po nakikita namin na ito ay pending sa Supreme Court. Ang tanong lang nga po dun sa kabilang party, sa kabilang abogado. Sabi ng kabilang abogado, oo, ito ay pending sa Supreme Court. So we found no reason to cross-examine. Pangalawa po, yung Vice President naman po, yung representative ng Office of the Vice President, ang gusto ata nilang ipakita doon na ang si Chief Justice ay dating kawani ng Office of the Vice President. Pero po hindi naman namin ito itinatanggi. Alam naman ng publiko ng office na si Chief Justice ay dating kawani ng Office of the Vice President. Napakaliwanag naman po noon. Kaya pangalawa, hindi na naman po namin kin-cross-examine yun. Pangatlo po, ipresenta nila yung cameraman ng ABS-CBN. Makikita nyo po rito, sa tingin lang namin, ang gusto nilang pakita is nakuhanan yung temporary restraining order. Una, yung sinabi ni yung statement ni spokesperson Maidas ng Supreme Court. Pangalawa po, gusto rin nila pakita na merong pinost na bond na 2 milyon at ang mga circumstances kung effective daw ito o hindi. Ang makikita nyo po doon na-highlight yung salitang condition. Pero po, wag po kayo maniwala sa amin. Kasi po sinasabi nila, suspensive condition. Hindi po namin sabing maniwala kayo na hindi ganon. Ang desisyon po, ang TRO ay may kondisyon. Pero po nakalagay doon, resolutory condition. Ulitin ko po, huwag kayo maniwala sa amin. Maniwala kayo doon sa desisyon. Kumuha po kayo ng desisyon. Ano po nakalagay sa desisyon? Ito po, napakasimple. Yung TRO, effective immediately, subject to the following condition. Anong ibig sabihin? Within 5 days, pag hindi ka nakapag-post ng bond, hindi na effective yon. Kailan siya nag-post ng bond? Noong araw bang yon? Opo. Okay. Within 5 days, pag hindi ka nag-name ng representative, ineffective na po yon. Ano ibig sabihin? Yung pong TRO pagkalabas ay effective immediately. Yun lang po ang sinasabi namin. Ngayon po,
After placing these things in perspective, handa na po kaming tumanggap ng katanungan. Iimbitahan daw po ng prosecution si Justice Sereno. Well, dapat ho ginawa nila yan simula nung nag-file sila ng manifestation and compliance. Sapagkat makikita ho natin, balikan lang ho natin, no, para nandito tayo sa isang maayos sa perspektibo. Ito ho mga witnesses, ito mga testigo ng prosecution. Nung mga una o pangalawang linggo pa lamang ho, hiningan na ho ang bawat panig ng manifestation and compliance kung sino-sino ba yung mga gusto nyo mga maging testigo at ano yung mga dokumento na gusto nyo markahan. Alam nyo, malinaw ho doon sa usapin kanina doon sa paglilitis. Ang sinasabi ho nila, ang sinasabi ho ng mga senator judges, nasa isa tayong paglilitis dito. Dapat, yung mga partido, pagka panahon nyo na magpresenta ng testigo, kailangan inayos nyo na yan. Ang mas maganda nga, kasama nyo na na hindi nyo na kailangan humingi pa ng tulong or nung request for subpoena mula doon sa court. No? Kasi ordinarily, kapag ka nagpipresenta ka ng iyong kaso, bago ka mag-file ng iyong complaint or bago ka mag-file ng petition, yung mga ebidensya mo, pati yung mga testigo mo, handa na. Ang nangyari ho dito, itinapon ho nila ito sa Senate Impeachment Court at saka dito pa lang po sila ngayon nangangalap ng kanilang ebidensya at naghahagilap po ng kanilang testigo. Ngayon, para lang ho sagutin ng malinaw yung katanungan, kung iimbitahin ho nila si Justice Sereno, yan ho ay nakapaloob ho sa prerogative ho yan, no, at discretion yan ng prosecutors. Sana nga ho maimbitahan nila at voluntaryo hong pumunta dito. Ngunit Inyo pong napanood ang bahagi ng press briefing na kasalukuyang isinasagawa ng defense team. Samantala po, let's pause for this commercial break. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan na kanina, Gio, bago pumasok ang press briefing ng depensa ay meron akong naitanong kay Attorney JJ. Attorney JJ, kinwestiyon nga itong pagpasok ng ebidensya ng depensa, itong TRO mismo. Ano po ba yung timing na dapat sa pagpasok ng mga ebidensya? Alright, normally kasi pag magpapamarka ka ng ebidensya mo, yan na yung pagkakataon na ikaw na yung nagpepresenta ng witness mo at ito yung mga supporting documents mo. Pinamamarkahan mo para sabihin ng korte o katanggap-tanggap yan o hindi. Ang nakapagtataka lang kasi ngayong hapong ito ay testimonya ng witness ng kabila. Okay lang sana, maayos, pwedeng payagan niya ng korte na magpresenta ka ng sarili mong ebidensya base sa testimonya ng witness na nakasala ngayon. Ano? Kahit na witness pa siya ng prosecution, pwede ka sanang mag-introduce ng evidence mo. Ang naglalaro lang sa isip ko ngayon bakit ngayon pinamarkahan ang TRO, ang kopya ng TRO, habang iprinisenta ang cameraman na nagsabi na hindi nga siya competent at wala siyang alam doon sa contents ng TRO sapagkat ang itinestify lamang niya, ang alam niya, kumuha siya ng video nung press conference sa pag-issue ng TRO. Hanggang doon lamang. Ngayon, hindi ko pa rin makita hanggang ngayon kahit sa sarili ko kung ano ang koneksyon nung mismong TRO sa testimonya ng isang cameraman na kumuha ng video. Sa palagay ko lamang po sa aking humble na opinion,
wala pong kinalaman yung mismong laman ng TRO doon sa pag-offer ng video as evidence. Pero kahit attorney na inadmit na to ng prosecution bilang ebidensya nila, kahit sa ganung punto, wala pa rin siyang connection dun sa sinabi. Oo, ng kasi cameraman. ang normal na proceedings na nangyayari ay nagpepresenta ka at nagpapamarka ng ebidensya kung may kinalaman ito doon mismo sa tinetestify ng kasalukuyang witness. Attorney JJ, you might want to emphasize po sa ating mga manonood kung ano yung mga mahalagang nangyari ngayong araw po na ito dito sa paglilitis, dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. Siguro mahalaga dyan ay yung pagpresenta nga ng doktor na humahawak daw ng kalusugan ni dating Pangulong Arroyo. Pangalawa ay yung dating staff sa Office of the Vice President, kung si Pangulong Arroyo ay nasa Vice Presidency pa. At pangatlo nga itong cameraman. Lahat ng ito ay prinisinta nila siguro upang ipakita unang-una yung kalagayan ng kanyang health, pangalawa yung closeness nila ni Justice Corona, at pangatlo nga ay yung katibayan ng Attorney, TRO. balikan ka namin. Puntahan natin sige. yung press briefing ng defense ngayon. Sige. From Supreme Court para sa panahon ninyo na pagpresenta nyo ng testigo at ebidensya? Well, alam niyo po, kasama po, may mga pangalan ho ng mga mahistrado na aming inilagay doon sa aming manifestation compliance na sinumite. Ngunit, tandaan ho natin, nung sinumite namin ho ito, wala pa hong desisyon yung Senate Impeachment Court doon sa request for subpoena of certain justices